Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, ayan, kung titignan nyo, bale meron tayo dito ng mga capacitor na bago. Ayan. So, 4 na piraso yan. Bale, ang value nitong mga capacitor na yan, ayan, kung titignan nyo, ay nasa 100 volts by 10,000 microfarad. So, lahat yan mga boss, same value, 100 volts by 10,000 microfarad. Tapos, ayan, meron din tayo dito na transformer. Kung titignan nyo, pang 737. So, yung output nito mga boss, meron tong 55 volts 055, 17 volts 017, at 9 volts 09 volts. So, yun bale yung output nitong transformer. So, ang gagawin natin ngayon, bale, magbubuo tayo ng power supply na bridge type for amplifier na power supply mga boss. So, meron kasi tayong i-upgrade na amplifier na 502 concert. So, yan bali yung gagamitin natin na pang supply. Nasa 55 volts, 055 volts. Pagdating sa pagbuo sa power supply for amplifier, madali lang naman yan. So, sa mga beginners dyan, panoorin yung mabuti yung gagawin natin. So, sa mga may alam na, pwede nyo nang skip tong ating video. Okay lang mga boss. For beginners lang tong gagawin natin ngayon. So, yung palang diode na gagamitin natin na yan, itong bridge type na diode na package. Ayan mga boss. Bale, yan yung gagamitin natin na diode. So, yung ampere pala nito ay nasa 50 ampere. Ayan. So, sa mga beginners pala dyan, ang tawag dito ay package diode. Minsan, yung iba tawag naman dyan, bridge type diode. So, yung bubuin natin na power supply ngayon mga boss, bale hindi na muna natin ilalagay sa board yung mga capacitor na yan. Ganun din tong diode kasi wala pa tayong available na board para dyan. So, sa ngayon mga boss, bale bubuin natin tong power supply na to na wala pang board ng mga capacitor at pati na rin tong diode. So, pwede naman natin gawin yun mga boss kahit wala pang board. So, bago natin simulan yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na mga upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, so simulan na natin yung pagbuo dito. Pero bago yan, titignan na muna natin yung output nitong transformer na yan, kung yung data na nakasulat dito, kung yun ba talaga yung output mga boss. Ayan, kung titignan natin, meron tong 55 055 volts, yellow, black, yellow. Ayan, kung titignan nyo, yung 55 volts, 055 volts, yung wire nyan ay yellow, black, yellow. Tapos, bale, ito yung yellow, black, yellow mga boss. Ayan. Bale, yan yung kanyang 55 055. Tapos, dito sa ibaba, 17 017 volts. Yan naman yung kulay green, black, green. Bale, ito naman yan. Ayan, yan yung 17 volts, 017 volts. Tapos, sa ibaba, 9 volts, 09 volts. Ayan, blue, black, blue. Ayan. Ngayon mga boss, susukatin na muna natin yan. Tingnan natin kung yun ba talaga yung output nitong transformer na yan. Ayan, kung titignan nyo, bale, tapos ko na malagyan ng easy cord tong primary nitong transformer. Yan, bale, yung kanyang primary, yung dalawang red na wire. Ngayon, sukatin natin kung nasa 55 volts, 055 volts ba talaga yung output nitong transformer na yan. So, balatan ko lang mga boss, forward ko na para madali na tayo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale tapos na natin may tap itong ating mga test probe dito sa kulay yellow na wire at black. Ayan. Yan bale yung kanyang 55 volts, 055 volts. So yan yung unahin natin na sukatin. Bale sasaksak na lang natin itong AC cord. Ayan. So yung set pala ng ating tester dapat nasa AC volts. Ngayon, tignan natin yung data na nakasulat. Nakita nyo, 55 volts, 055 volts. Ngayon, tignan natin, sukatin natin kung meron bang 55 volts, 055. Ayun. Kung titignan nyo, nasukat natin, nasa 58.6 volts AC.
So, mas tumaas pa pala mga boss. So, mas okay yan na tumaas kaysa sa bumaba. Mas better na yung tumaas mga boss. Ngayon, try naman natin, lipat natin yung isang test probe dito sa isang kulay dilaw na wire. So, dapat same lang. Ayun, nasa 58.4 or 0.5. Ayan, 58.5. So, okay yung kanyang output dito sa 55.055 volts ang nasukat natin sa actual test natin or pagsukat. Nakita nyo, nasa 58 volts AC. Bale, nakita natin mga boss yung nakasulat dito, 55 volts, 0.55 volts, pero ang nasukat natin sa actual test, sa output nitong transformer, nasa 58 volts, 0.58 volts. So, okay yan mga boss, wala tayong problema dyan, mas better pa nga yan na mas tumaas. Ngayon, after natin masukat yung 55 volts, 0.55 volts, so sukatin naman natin ngayon yung 17.017 volts, ayan, yung kulay green. So, saksak ko lang tong transformer or AC cord. So, sukatin natin yan kung pasok ba sa 17 volts, 0.17 volts. So, tignan natin. Ayan, pansinin nyo itong ating tester. Ayun, kung titignan nyo, nasukat natin dito ay nasa 18.36 volts sa kabila. Ayan, ganun din, 18.35. So, okay din yan mga boss, mas tumaas ng 1 volts. Dito sa 9 volts naman, so, dito sa 9 volts, meron tayong nasukat na, wait lang mga boss. Ayan, 9.9 volts. Ayan, sa kabila. 9.9. So, same lang. So, legit mga boss, itong transformer na to. So, yung kanyang data. So, pasok naman yung kanyang output. So, okay, base sa pagtest natin, itong transformer na yan. Ngayon mga boss, next step natin, so punta naman tayo dito sa mga capacitor. Ayan. Bale yung mga capacitor na yan mga boss, bale wiring na natin yan. Ganun din tong package diode. Para yun na nga, makabuo na tayo ng power supply na bridge type for amplifier. A few moments later. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale tapos na natin mga wiring itong mga capacitor. Ayan. So, parallel connection lang yung ginawa natin dito. So, kung titignan natin mga boss, bale ito yung positive. Ayan. Tapos, sa kabila, ito naman yung negative. Tapos, dito sa gitna, yan na bale yung ground. So, sa mga baguhan dyan mga boss, huwag kayong mag-alala. Bale, gagawa ko ng diagram dyan para mas maintindihan nyo yung ginawa natin na pag-wiring dyan sa mga capacitor na yan. Sa ngayon, tatap ko na muna tong bridge type diode dito sa mga capacitor. So, ika-cut na natin yung video para madali na tayo mga boss. So, gawin ko na muna. A few moments later. Ayan mga boss, bale tapos ko nang maitap itong bridge type diode or package diode dito sa transformer to capacitor. So, madali lang naman yung wiring yan mga boss. Sa mga beginners dyan, huwag kayong mag-alala. Madali lang sundan yan. So, gagawa din tayo ng diagram dyan para in case man di kayo nakasunod. So, meron kayong diagram na sundan. So, kung papansinin nyo mga boss, yung kulay dilaw na wire na yan na galing transformer, bale, tinap lang natin yan dito sa package diode. Ayan, may nakasulat naman dito sa package diode na AC. Bale, yung AC na nakasulat sa diode na yan, dyan natin itatap yung kulay dilaw na wire galing transformer. Ayan, kung papansinin nyo, magkabilaan. Yan bale yung AC nitong diode. So kaya magkabaliktad yung wire na yan, pag tap natin dito sa package diode na yan, walang problema. Basta ang importante, itatap natin yan sa AC nitong diode. So gawin yung palatandaan mga boss, yung nakasulat na AC dito sa package diode. So ganun lang ngayon. After natin sa AC, so tapos na natin may tap yung kulay dilaw dito sa diode, dito sa AC. So, sunod, dito naman tayo sa positive and negative out nitong package diode. Ayan, titignan nyo, may nasulat dito na positive. So, dito sa positive nitong diode, bale nag-tap tayo ng wire dyan. Ayan, pumunta naman yan dito sa positive nitong capacitor. Ayan, so dyan natin tinap. Positive diode to positive capacitor. So, ganun lang. Ngayon, tong isa naman na wire, yan na yung negative bale mga boss. So, ulitin ko, ito yung positive. Sa kabila, ito naman yung negative. So, pumunta naman yan. Bale, nag-tap tayo ng wire dito sa negative, dito sa package diode. Pumunta na yan sa negative capacitor.
So ulitin natin mga boss, positive diode to positive capacitor. Ayan. Tapos negative diode to negative capacitor. Tapos yung ground, ayan, yung black galing sa transformer. So tinap naman natin yan dito sa gitna nitong mga capacitor. Yan na bale yung ground. So kung titignan nyo, ayan, iisa lang yung connection ng ground dito sa mga capacitor. So sa mga beginners dyan mga boss, sana kahit paano nakasunod kayo dito sa ginawa natin na power supply na bridge type. So sa mga hindi nakasunod, tignan nyo na lang yung muling video natin. So doon ko ilalagay yung diagram para kahit paano masundan nyo pa rin mga boss. Ngayon bale, itetest na natin to. So tingnan natin kung ilan ba yung masusukat natin na output ngayon dito na meron ng diode at capacitor. A few moments later. Ayan mga boss, bale, susukatin na natin yung output nitong ginawa natin na bridge type power supply. So, tignan natin kung ilan ba yung masusukat natin na output ngayon. So, this time, ang susukatin natin ngayon ay DC volts na. So, hindi na AC. Kasi mga boss, dumana ng diode, kaya DC volts na yung susukatin natin ngayon. Ayan, bale, gumamit tayo ng ligator clip para hindi na tayo hawak ng test probe. So, yung positive test probe natin mga boss, bale nakatap na dito sa positive nitong capacitor. Ayan, titignan nyo. Tapos, yung negative probe naman, nakatap dito sa ground, dito sa mga capacitor. So, wag yung pasinin yung ating test probe mga boss, same yung kulay. Pero yung isa dyan, negative yan. So, nasira lang yung kasing test probe natin na kulay black, kaya yan na muna yung nilagay ko. Basta basehan na lang natin dito yung positive negative dito sa mga ligator. Ngayon, nakaset na rin yung ating tester DC volts. So, naka DC volts tayo mga boss dito sa ating tester. Ayan. Ngayon, saksak ko lang, pasinin nyo tong ating tester kung ilan ba yung masukat natin na supply dito. So, unahin natin na sukatin dito mga boss, yung positive supply. Ayan. So, dito sa positive supply, ang nasukat natin ay nasa, ayan, 81 volts. Ayan, 81.2 volts DC sa positive supply. Ngayon, ilipat natin yung positive test probe dito sa negative side. Ayan. So, ilipat lang natin yan. Yung ground mo, boss, hindi na natin kailangan pang ilipat yan. So, dito sa negative supply, saksak ko lang ulit mga boss, tingnan natin kung ilan ba yung masukat natin dito sa negative supply. Ayun, kung titignan nyo ay nasa 81.2 rin. So, same lang yung supply na nasukat natin. So, hindi naman mainit yung ating transformer mga boss. So, okay naman. So, nakita nyo ang nasukat natin na total dito sa output sa DC volts. Bale, meron tayong nasukat na 81 volts DC. So, yung 58 volts na nasukat natin dito sa transformer na AC na wala pang diode at capacitor. Ngayon, meron ng diode at capacitor mga boss. So, ang nasukat na natin ay nasa 81 volts na. So, kung kukwentahin natin mga boss, yung 58 naging 80 volts, 81. So, bale, nag-plus ng 23 volts. So, yun bali yung nadagdag mga boss, yung 58 volts na AC na naging DC na. So, nag-plus ng 23 volts. So, malaki rin mga boss. Ngayon, dahil okay na yan, so yan bali yung gagamitin natin na pang-supply dun sa i-upgrade natin na amplifier na 502 consort. So, kailangan na muna natin kasi unahin na gawin yan para yun na nga kapag mag-upgrade tayo dun sa 502 consort. So, meron na tayong gagamitin na pang-supply dun sa upgrade natin na amplifier. So, sana sa mga beginners dyan, nasundan nyo tong ating video. So, sakaling hindi man mga boss, tignan nyo na lang yung diagram na ginawa ko dito sa dulo nitong ating video. Sa ngayon, hanggang dito na muna tong ating video. Sana, sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang dito na lang, maraming salamat.